kapatid. At ngayon nga ay muli tayo maghahatid ng pag-asa sa lahat ng mga nawawalan na ng pag-asa, lalo sa panahon ito na palagi kong binabanggit sa inyo mga kapatid na ito na yung huling araw. Ng araw na yun, ang ibig sabihin nun ay taon mga kapatid. Ito yung mga huling panahon. Dahil ang isang araw sa ating Panginoong si Isaw Ama, kung kayo ay matagal na nakikinig sa programang ito ng ating Ama na ibinaba niya dito sa lupa, ang araw na tinatawag niya, ang isang araw sa kanya ay 1,000 taon sa atin. Sa nawa. Kung kayo'y baguhan pa lang na nakakarinig nitong programang ito mga kapatid, at yan ay ating palaging binabanggit na hindi natin kinakalimutan dahil ito ang kailangan ng sanglibutan. Dahil marami yung umaasa mga kapatid na talagang mayroong kaligtasan. Totoo naman yan, may kaligtasan. Kaya lang, hindi natin alam kung nasaan relihiyon yung kaligtasan na yun mga kapatid. At dahil sa programang ito, ay binaba ng ating Ama dito sa lupa, malalaman ninyo kung nasaan talaga yung kaligtasan mga kapatid. Dahil hindi natin inaakala na ang kaligtasan ay nasa mababang kalagayan lamang mga kapatid. Hindi ito mataas na tayo ay mahihirapan para makita. Hindi ito nakatago para ating hukayin, ating kalkalin kung saan-saan mang dapat mga kapatid. Dahil noon pa man, simula nung mamulat ang aking mata, naririnig kong palagi sinasabi ng ating mga ninuno ng ating bansa ang tinatawag na lupang pangako mga kapatid. Sa nawa. At tunay, yung kasabihang yun mga kapatid, at yung pangako niya na kaligtasan, buhay na walang hanggan, nandito na ngayon mga kapatid. Nasa inyo na lang kung ito yung inyong paniniwala. Pag naniwala ka kapatid, mapalad ka. Kasama ka sa makakarating kaligtasan mga kapatid. At bago ang lahat, bago tayo magsimula sa muli ay ating paghahati-hatian ang tinapay na ibinigay na naman ng ating Panginoong si Isaw Ama dito sa araw, buwan at taon na ito, kasalukuyan na ating ginagalawan mga kapatid. Buwan ngayon ng September ang nakasulat sa kalendaryo at pitsa 27 taong 2025 tayo ngayon mga kapatid. Hindi nagbabago yan ng taon na yan hanggat hindi natatapos itong ang buwan ay 12 beses nagbabago yan sa loob ng isang taon mga kapatid. At may mga may mga pagbabago sa bawat sakop, sinasakop ng mga itinala ng ating Ama na itinatak sa isip ng mga tagapagtala. Sa isang taon, may 12 buwan at yun ay nababago. 12 beses nababago yan sa loob ng isang taon. At sa loob naman ng isang buwan, mayroon namang 30 days o 31 o 29 o 28 na araw na nababago-bago. Ang hindi lamang pala ang nagbabago mga kapatid ay yung mga salita ng ating Ama. Palaging nananatili yan. Kailangan lang na ulit-ulitin na ating i-memorize. Ating palaging alalahanin mga kapatid para manatili sa atin ang kanyang mga salita. Kaya pag natili sa atin ang kanyang mga salita na kinaroroonan ng ating kaligtasan, lalo na yung buhay na walang hanggan. Pag natili yung mga salita niya sa atin,
Yung buhay na pangako ng ating Ama, yan, naka-schedule rin sa atin yan. Hindi yan mababago. Ayan, sa inyong lahat mga kapatid na walang sawa nga nanonood, at ang importante dito, number one na pinakamahalaga ay ang pakikinig. Sa inyong lahat, saan man kayo naroon, anuman ang katayuan ninyo sa buhay, ang biyaya, awa at kapayapaan ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa. Ngayon mga kapatid, tayo na naman ay merong part 4. Tama ba tayo? Part 4 dito sa ating idinagdag na kapunuan ng pamagat ng ating programa mga kapatid ng mga naunang taon. Ang pamagat lang nito ay ang ilaw ng sanglibutan. Ngayon may naidagdag mga kapatid, ang ilaw ng sanglibutan at ang may pakinig na dapat ipangdinig ay makinig. Napaka ito, kung ngayong mababasa ang title ng programang ito mga kapatid, sana magkaroon ka ng interest dahil ang inaakit dito yung may mga pangdinig Diba? Kapag narinig mo ito at ikaw ay hindi ka naligtas, narinig mo ito at hindi ka naligtas, kasalanan mo. Diba? Dahil ang number one na sinasabi dito, pakinggan at sundin. Kaya mapalad ang bumabasa at nakikinig ng mga salita ng hula ng aklat na ito mga kapatid. At tinutupad. Siya nawa. Kailangan gawin ano man yung mga narinig mo dito mga kapatid. Dahil itong palagi natin na inuulit-ulit. Tingnan nyo mga kapatid yung pagsusumamo sa atin ng ating Panginoon si Isa Ama para maligtas lang tayo. Dahil tayo kanyang nilikha. Nanghihinayang siya sa atin. Tayo na nilikha niya ay masisira lamang o mapapahamak. Mapupunta sa wala lamang yung kanyang mga ginawa. Di ba ganun din tayo mga kapatid, tayo mga tao? Na pag tayo may ginawa, pinaghirapang bagay, di ba hinayang na hinayang tayo na masira? Umapunta lang sa wala. Mas lalo na ang ating Ama na lumikha ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Ngayon nasa ating mga kamay mga kapatid, ang kapahamakan at kaligtasan natin ngayon. Dahil ibinabanan ng ating Ama ang kaligtasan. Nasa iyo na lang kung hindi mo ito sasamahan. Sumama ka sa kaligtasan, ligtas ka kapatid. At ito yun. Ito nga yung sinasabi natin na ang may pakinig na dapat pagdinig ay makinig. Ito yung ilang beses na nabasa sa banal na kasulatan, mga kapatid. At ito yung ating ituturo ngayon kung ilang beses itong napanggit. Yan nung una pa lang na ito ay ibinigay sa atin, dahil hindi lang sa akin dahil yung pag binigay sa akin, sabi ng ating Ama ipamahagi niya. Kaya yung binibigay sa akin ng ating Ama, binibigay ko rin sa inyo. Dahil ito hindi para sa akin lang. Kumbaga sa bukal ako lang yung butas na linalabasan ng bukal, mga kapatid. Bukal ng tubig ng buhay. Ito naman ay bukal ng pag-asa ng buhay, mga kapatid. Tingnan natin kung ilang beses nabanggit ito yung may pakinig na dapat ipangdinig ay makinig. Napakahalaga ito mga kapatid. Ito yung pagsusumamo sa atin ng ating dito malalaman yung kung sino talaga yung kanyang anak. At kung kilala ng anak ang Ama. Dahil nakasulat din mga kapatid. Nakikilala
at walang nakakakilala sa ama, kundi ang anak. At walang nakakakilala sa anak, kundi ang ama. Siya nawa. Ngayon, paano yung paraan para makilala ng anak at makita ng karamihan na siya nga ay anak nga nung ama na tinatawag niyang ama? Ano sa pagkaalam niyo mga kapatid? Ang isang makikita natin na ginagawa ng isang anak. Ipakita sa ama na siya ba ay maging kasuwayin. Ipakita sa ama na siya ba ay maging tampalasan, ang tawag nila doon. Yung iba nga na tinatawag na anak, pinakamalala. Pinapatay yung magulang. Nagsusuntukan, nagtatagaan. Pinapatay yung ina, yung magulang. Ayun ba ay pagpapakita na siya ay anak, mga kapatid? Yung sasaktan mo yung magulang. Mumurahin mo yung magulang. Babaliwalain mo yung magulang. Sa ganung paraan mga kapatid, kung ikaw ay isa sa mga ganun na anak, ibig sabihin, hindi mo ama ang ginagawan mo ng gano'n. Dahil ang tunay na anak ay sumusunod sa ama. Siya nawa. At ang tunay na ama ay umaalalay sa anak. Pag nakita niya, nahihirapan yung anak, lalo nagpapakasikap, nagsusumikap para maihahon yung pamilya sa paraan na naaayon sa pag-uutos ng ama. Walang inilalahok na anumang mga hindi dapat gawin. Kung ano yung ikauunlad, kung ano yung ikabubuti ng pamilya at ng lahat ng nakakasama niya sa araw-araw, maging ibang tao man, kung ano yung maidudulot niya na mabuti, iyon yung ginagawa. Yung isang mabuting anak, mga kapatid. Dahil lahat ng ginagawa ng anak, nakikita yan ng ama. Kahit saan magpunta ang anak. May nagpaparating at nagpaparating ng lahat ng ginagawa ng anak, may nagpaparating sa ama. Kaya walang makatatago sa paningin ng ama, mga kapatid. Kung ikaw ay anak, hindi ka makapagtatago ano man ang iyong ginagawa. Dahil ang ama sumusubaybay palagi sa anak, mga kapatid. Siya'y tumutulong palagi sa mga tumutupad sa kanyang mga ipinag-uutos. Kahit nga yung hindi tumutupad sa utos, mga kapatid. Kapag nahirapan at lumapit sa ama, ang ama talaga maawain. Puspos ng kahabagan. Tutulungan pa rin yan. Pero huwag kayong umasa na palagi, mga kapatid. Dahil may hangganan ang pagtulong ng ating ama. Pag nakita niya na talagang paulit-ulit ka na niya tinutulungan at hindi ka naman nagbabago, ganun at ganun pa rin yung ginagawa mo. Palagi na lang ang iniisip ng anak ay puro pagtulong. Hinihintay niya puro palagi siya tinutulungan at hindi nakikipagtulungan sa ama. Kaya siyempre mapupuno ang ating ama dahil ang ama. Kaya siya tumutulong para siya itulungan din. Dahil ang ama, tambak ang gawain ng ama, mga kapatid. Nag-i-schedule lang siya sa kanyang mga anak. Yung mga bagay na gawain na halos hindi na niya magawa. Mga kapatid. Ultimo ang ating Panginoong si Isa, mga kapatid. Pinakamakapangyarihan na yun. Sa lahat ng nilikha. Kapag siya ay lumikha, mga kapatid, siya yung dahilan ng lahat ng mga bagay.
Pero mo, napakamakapangyarihan niya nung ibinabasa dito ng may-ari ng kapangyarihan. Ay siya ang kapangyarihan at karunungan ng ating Ama. Nung ibinabasa dito sa lupa, o ilan yung kinuha niya, katulong niya mga kapatid, sa pagpapalaganap ng utos ng ating Ama. Diba? Ang pagkaalam natin, 12 yung tinawag niya na makatulong niya sa pagpapalaganap ng utos ng ating Ama. Diba? Kaya ang tawag sa kanila ay 12 apostol, 12 saksi. At nung bandang huli, naging 11 na lang. Diba? Yun yung mga tapat na saksi. Tapat sa salita, mga kapatid. Pero yung paggawa ay 50% lang yung paggawa. Kaya tinawag din natin Panginoon si Isa, yung kanyang mga pinili na yun. Tinawag din ng mga mapangalon niya. Tawag niya doon. Dahil ang tao kasi na iba ang sinusunod, iba ang pinaniniwalaan, ang tawag doon mapangalon niya, mga kapatid. Pangangalon niya na ang tawag doon. Huwag mong sabihin na ang magulang mo ay mahal mo, kung yung magulang naman ang iba ang sinusunod mo. Di ba? Yun ay isang pag-uusapan natin sa mga susunod na araw, na yung hindi pagsunod sa magulang, sa magulang ng ibang mga anak ka nakikinig o sumusunod, yun ay isang uri ng pangangalun niya, kapatid. Mapangalun niya, kapatid. Iba naman yung pakikiapid. Yan, malaking pagkakaiba ng pakikiapid at pangangalun niya. Diba, ang pagkaalam natin, yung pangangalun niya at pakikiapid ay parehas. Magkaiba yung mga kapatid. Kaya dito lahat malalaman mo kung ano yung tunay na mga dapat natin gawin, sabihin, mga kapatid. At kainin. Sa lahat, importante yung kung anong kakainin natin dahil may pinakain tayo na nakakasira sa ating katawan, mga kapatid. May pinagbabawal ng ating Panginoon si Isa. Kaya mahalaga, ang may pakinig na dapat ipamdinig ay makinig. Yan yung basahin natin kung ilang bisis itong nabanggit. Unahin natin yung Mateo 13:9. Tingnan natin. Hanapin natin, mga kapatid. Ihanda nyo na yung inyong ballpen at papel. Mateo 13:9. At doon din sa 43. Ayan, tingnan nyo kung ilang bisis itong isinasamok sa atin ng banal na kasulatan. Dahil marami din naman kasi yung mga yung mga nakikinig. Marami, milyon-milyon. Kaya lang maipinag-utos dito sa banal na kasulatan kung sino yung dapat pakinggan na itinuturo dito sa banal na kasulatan na dapat nating paggamitan ng ating pangdinig. May tinumbok siya dito kung sino yung dapat pakinggan, mga kapatid. Siguro sa inyo na matagal nang nakikinig dito, alam niyo na kung sino yun. Siya nawa. At makakarating tayo doon sa punto na yun, mga kapatid. Kita nyo, basahin natin Matthew 13, yung pagkabanggit kanina. 9. Pakinggan nyo, mga kapatid. Ating basahin kung may Biblia sa cellphone o talagang actual na Biblia talaga na ganito. Basahin na natin. Ang may mga pakinig ay makinig. Siya nawa. Tayong lahat, mga kapatid, na nandito ngayon, hindi ka manunood kung wala kang pagdinig. Dahil walang silbi yung panunood mo na wala ka namang pangdinig. Kalahati lang ang malalaman mo, kapatid. Kapag ikaw ay nanonood na hindi ka naman nakikinig. Kaya importante yung Psalms, di ba?
tandaan yung mabuti. Kung kayo'y nanonood lang at hindi kayo nakikinig, kalahati lang ang inyong malalaman. Pero kung ikaw ay nanonood at pinaka-priority mo yung pakikinig, ayan, 100%, marami kang malalaman. 100% malalaman mo. Yun, isa, na binanggit natin, na binabanggit sa banal na kasulatan na mahalaga yung pakikinig. Ang may mga pakinig ay makinig. Ayun, doon pa sa 43. 13:43. Karugtong nito mga kapatid. Pero andun siya sa 43. Matthew 13:43. Saan na? Ayan, kuha na ka natin. Ang basahin natin. Kung magkagayoy magliliwanag ang mga matuwid na katulad ng araw sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may mga pakinig ay makinig. Bilangin ninyo mga kapatid. Pangalawa na to. Ha? Pag inuulit-ulit kasi mga kapatid, napakahalaga yan. Yan ay ibig sabihin ay babala na pinanghihinayangan nung nagbababala yung mga tao na huwag silang madako, umapunta sa kanilang ikasasama. Kaya paulit-ulit na sinasabi para huwag tayong mapahama. Makinig. Dahil kung isang beses lang sasabihin, palagay ko walang kasamang panghihinayang yun mga kapatid. Kapag isang beses lang sasawayin. Kaya baga kahit yung sa English may tinatawag na ang tawag no? First open, tawag ito. Second open. Ano ibig sabihin nun? Third open. Yeah, may yung unang pagkakamali, ganun ba? Ikalawang pagkakamali, pangatlong pagkakamali. Siyempre sa bawat pagkakamali, palaging kasama dun yung paalala, di ba? O pinaalalahanan na kita ng una, ginawa mo na naman, pangalawa na ito ngayon, o ngayon ito pangatlo na, at yung pangatlo ay may hatol na dun mga kapatid. Ay yung ikatlong araw ay nandun yung paghatol. Kaya ngayon ay weeklyhan na ikinakalat, dinadating sa atin ng ating Panginoong si Isaw Ama yung kanyang mga paalala. At dito mo lang yun maririnig mga kapatid sa programang ito. Ito yung pinakamababang programa na kinaroroonan naman ng pinakamataas na uri ng kaligtasan mga kapatid. Dahil itong programa ito, wala itong ibang hinahangal. Kundi matuto ang tao na sumunod ng buong puso sa utos ng ating Panginoong si Isaw. Yun lang hinahangad nito. Walang kasamang ito. Sabi nila, politiko. Sabi nila, negosyo. Wala dito mga kapatid. Kahit gabuhok. Wala kang makikita dito pagninegosyo o politiko. O pagpaparami. Naghahangad lang ng kaya nagtatayo ng mga ganitong programa yung karamihan para dumami sila. Para yumaman. At yung iba naman, pagdating nung eleksyon, tatakbong barangay eleksyon. Maraming maraming mga plano para sila ay maging sikat. Dito mga kapatid, ang hinahangad natin dito maging sikat ay ang buong kautusan mga kapatid. Na binaliwala ng sanglibutan. Napakahirap ngayon ito na isingit sa isipan ng bawat tao. Dahil ang dyablo, mga kapatid, napakalakas. Hindi kaya ng tao ang dyablo. Hindi kaya ni sino mang presidente ang dyablo, mga kapatid. Ang nakakakaya lang dito, mga kapatid,
ay yung mga sumusunod sa buong kautusan. Siya nawa. Sila lang ang nakakakaya sa Diyos. Napakaraming tukso mga kapatid sa sanglibutan. Ang tao napakadaling mahila sa mga pagkakamali. Pero kung bibilangin natin yung mga mali ngayong araw na ito, hindi natin ito matatapos. Kahit hindi pa tayo matulog, napakarami. Napakaraming pagkakamali. Itatak natin sa isip natin na sa bawat pakikipag-usap natin sa ating kapwa, kailangan maipakita natin sa kanila na tayo ay anak ng Diyos, mga kapatid. Na tayo dapat pamulutan ng aral. Dapat tayo maging ehemplo sa lahat ng mabubuting gawa, mga kapatid. Hindi na tayo dapat makapagdagdag pa sa mga napakaraming pagkakamali ng ating kapwa. Pansinin niyo mga kapatid, sa bawat nakakausap nating tao, maging bata man o matanda, bukang bibig na nila ang pagsasalita ng masama. Nagiging expression na nila. Magalit man sila o matuwa, nagsasalita ng masama. Pero kung ikaw ay tinuring na anak ng Diyos, pag nakakarinig ka ng ganun, mga kapatid, sikapin mo na magpaalala sa mga taong gumagawa at nagsasalita ng ganun, mga kapatid. Dahil pag ginagawa natin ng ganun, ang espiritu ng ating Panginoong si Isaw Ama palaging nasa tabi natin. Huwag kang matakot, magpaalala sa mga taong masasama. Paalala mo sa kanila na yung ginagawa nila hindi dapat. Hindi ganun ang pinag-uutos ng Ama sa atin, mga kapatid. Pinag-uutos niya sa atin, tayo winilikha niya, ay sundin ang kanyang buong kautosan. Ito pa mga kapatid, doon sa Marcos 4:9. Yan, abanti tayo. Dalawa yung nabanggit natin doon sa Matthew. Dito naman sa Marcos, tingnan natin kung ilan yung laman. Marcos 4:9. at 23. Ayan, check natin. Passport tayo mga kapatid sa pinamagatang ang may pakinig na dapat ipangdinig, ay makinig. At sana malinaw sa inyo, wala tayo kasi pang mic mga kapatid. Gusto ko sana mas malakas yung dating sa inyong pangdinig dahil mahalaga nga dito pakikinig. Sana loobin ng ating Panginoong Tita Ama na magkaroon na rin tayo ng ganun. Yung mic, may speaker tayo dito para buo yung dating sa inyo ng mga salita ng ating Panginoong si Isaw Ama na lumalabas sa bibig ng inyong maliit na lingkod na nagsasalita sa inyong harapan, mga kapatid. Umasa tayo, magkakaroon tayo ng ganun. Kahit umuulan, ano mang sama ng panahon, pag may ganun tayo, hindi tuloy lang, di ba? Hindi tayo magsasawa, paparating sa sanglibutan ng mga mensahe ng ating Panginoon si Isaw. Ito pangatlo nating mababanggit, Marcos 4:9. Tapos 23. Basahin na natin. At sinabi niya, ang may mga pakinig na ipakikinig ay makinig. Ayun. Pangatlo. Di ba kayo nagtataka kung bakit palaging binabanggit? Pang-apat, doon sa 23, Marcos 4:23. Kung ang sino man ay may mga pakinig,
na ipakikinig ay makinig. Di ba? Pang-apat na to. Para sana yung mga nakikinig dito palagi. Kahit ipikit nyo na ang mata nyo mga kapatid, basta ibukas nyo lang yun yung tenga. I-concentrate nyo yung pakikinig dito sa programang ito mga kapatid. Sana ay bigyan kayo ng pangunawa ng ating Ama sa kanyang mga salita na kagaya ng pangunawa na ibinigay na sa akin. Para maging pare-paras tayong sulit na sumunod sa kanyang buong kautusan mga kapatid. Nabanggit na natin, 23. Siya nawa. Yan. Lipat naman tayo dun sa 7:16. Ng Marcos pa rin, nabanggit tayo. 7:16. Bakit ganito? Bakit ganito ito? Bakit walang 16? Wow. Bakit pinasulat sa akin ng ating Ama? Wala naman pala. Pasensya na kayo mga kapatid. Kaya ngayon ko lang napansin ito. Bakit dinala tayo dito ng ating Ama sa 7, Marcos 7:16 na wala naman palang 16. 16 naman sa cellphone. May 16 sa cellphone? Ang nakalagay? 16. Magkano? 7? 7:16. Wala din. O kita nyo mga kapatid. Ito yung isa nakakapagtaka ngayon. Bakit? May 15. 16 ang nakalagay. 7:16. Anong nakasulat? Kung ang sino man ay may pakikinig na pakikinig ay makinig. Oh, kita nyo mga kapatid. Ba't dito sa Bible? Eh wala. O ganun din pala mga kapatid dahil tingnan natin yung cellphone ko siguro ito na Marcos 7:16. Tingnan nga natin mga kapatid sa cellphone nyo kung meron din kayo 7:16. Nakapagtaka lang ito. Tingnan natin dito sa cellphone. Ayun, meron din ako mga kapatid. Ayun, meron. Kung ang sino man ay makinig, na ipakikinig ay makinig. Tingnan nyo, bakit sa Biblia wala? Oh, dyan, sa cellphone mo meron din. Meron din po. Kayo, Wala sa Biblia. sa Biblia, ba't wala? Ba't meron mga kapatid? Ito yung mga kwan, mapapansin natin na parang sa cellphone. Dahil ito nga yung paraan ng ating Panginoong si Isaw Amay na pagpapakalat ng kanyang mga salita mga kapatid. Cellphone o computer ang ginagamit niya ngayon. Kaya buong mundo hindi, yung tinatawag na sa Biblia na binabago ko ang lahat ng mga bagay. Dahil noong unang panahon mga kapatid, ang pagkakalat ng salita ng ating Panginoong si Isaw Ama ay naglalakbay yung mga tao na pumupunta kung saan saang lugar. Maiparating lang ang aral ng ating Ama. Salamat. Diba, ito namang Bible hindi naman talaga dito sa Pilipinas ginawa. Ito dinala dito ng mga Kastila. At itinanslate nila sa Tagalog. Pilipinong salita. Ganun yung ginagawa noon kahit ang ating Panginoong si Isaw, may lakad ng lakad yan kung saan saan nakakarating. Sa Hudiya, sa Israel, maraming mga lugar ang kanilang linalakad. Diba, sumasakay sila ng barko pag yung malalayo ng tawid dagat. Ngayon mga kapatid,
sa cellphone. Ito yung isang pagpapakita ngayon na mas malinaw yung laman ng cellphone kaysa sa Biblia. Kita nyo, wala sa, sa Biblia ay meron sa cellphone. Diba, nagtaka ako. Kahit kayo, tingnan nyo kung kayo may Biblia, talaga walang 16. Wala lang. Lahat ng Bible dito sa amin na ginagamit yan, wala. Walang 16. Pang ilan to? Pang apat ata binanggit natin pang apat o pang lima na. Panglima. Nyo. Kaya mas ngayon, mas importante itong cellphone ngayon dahil kung saan ito nakakarating na kahit hindi ka na gumastos mamasahe mga kapatid. Gaya ngayon, nandito ako nagsasalita sa Sibaggaw, Cagayan, Singgabia, sa Sibaggaw, Cagayan, Sumisebe, o yung mga nakikinig, saan kayo naroon ngayon mga kapatid, anong lugar yung kinaroroonan nyo, diba, kadaling nakakarating mga mensahe, kahit yung ibang bansa, may mga ilan din na nakikinig dito, dahil mayroon tayong live dito mga kapatid, ngayon, na nagaganap. At yan, panglima na, mga kapatid. Punta naman tayo dun sa Lucas 8:4. Lucas, kabante tayo, mga kapatid. Lucas 8:4. Check na natin. Hanggang 8. Para huwag tayong umaba mga kapatid. Kayo na lang bumasa dun sa 4. Yung 8 na lang na kinaroroonan ng tinutumbok nating salita. Ayan. Pang-anim na to mga kapatid. Basahin natin. Lucas 8:8. Pero ang dapat natin basahin dito 4, 8 hanggang 11. Pero malalayo na naman kasi tayo maraming paliwanag na naman pag binuo natin itong basahin. Dahil sa 11 mahabang salita na naman to. Talinghaga ay ang binhi na salita ng Diyos. Yes, basahin na natin. At ang iba'y nahulog sa mabuting lupa at tumubo at nagbunga ng tig-100. At pagkasabi niya ng mga bagay na ito, siya ay sumigaw. Ang may mga pakinig na ipakikinig ay makinig. Isinisigaw pa pala ito mga kapatid. Isinisigaw pa pala ito ng ating Panginoon. Diba, napakalinaw naman nang masabi niya ng mga bagay na yun, ay siya ay sumigaw. Ang may pakinig na ipakikinig ay makinig. Diba, kailangan pa ba natin isigaw ito? Naririnig nyo naman. Diba? Kaya lang, uulit-ulitin na lang natin na kahit hindi pasigaw. Ay naririnig nyo naman. Diba? Ito ginawa niya, pasigaw dahil sa dami nung nakikinig. Ay walang mic noon. Kailangan isigaw para marinig nung nandun sa malayo. Ganon. Ngayon, hindi natin dapat nang isigaw dahil nakakarating ito sa lahat ng sulok ng mundo na mayroong cellphone at signal, mga kapatid. Ayan. At pang-ilan na yun? Ako ating nabibilang na. Pang-anim ba? Ani po. Sa inyo mga kapatid, may 6. At hindi lang 6 ito, mga kapatid. Pag pumunta ka doon sa Apokalipsis, datig-datig na yan, magkakasunod na yan. At yun nabanggit natin nung unang bugso, nung mensahe na ito na ang pamagat ay ang ilaw ng sanglibutan, ang may pakinig na dapat ipambinig ay makinig. Yan, nabanggit natin yung iba doon. At ito, kaya binabanggit palagi sa atin, ito'y kinakailangang ipaliwanag ng tapat sa sanglibutan sapagkat ang nais ng Ama na nasa langit na kahit isa sana
ay huwag mapahamak mga kapatid. Kaya inuulit-ulit itong pakikinig. Dahil yung pakikinig nga, inuulit natin na naman, doon ang gagaling yung ating kaalaman na magtuturo sa atin kung nasaan ang kaligtasan mga kapatid. Ayaw niya na tayo mapahamak. Isa yung dalawang beses na banggit sa Biblia. Kahit isa sa atin ay ayaw niyang mapahamak. Kaya napakahalaga yung Panginoon. Basahin natin doon sa 1:3:16. Kita niyo mga kapatid. 1:3:16. Ganito ang pagmamalasakit sa atin ng ating Panginoon si Isaw. Ayan, inuuyok na naman tayo. Inuubo. Hindi muna tayo sandali mga kapatid. Eh kung ibang ano to mga kapatid, kung iba lang na magtuturo kung sa ibang paaralan nyo na ito maririnig mga kapatid, lalo na yung mga tagapagturo na magagalitin, sasabihin nila, bagak lang aro din. Sinabi ko na noon, bahala ka na sa buhay mo. Pero ang ating Ama, iba eh. Iba yung sa kanya, siya puno ng kahabagan. Ayaw nga niya kahit isa may mapahamak. Kagaya nating mga tao. Ang katwiran, pag hindi nakinig, makamukadan. Makamukatabog, bagimon. Yun lang. Pero ang ating Ama talagang meron siya itinakdang araw kasi kinakailangan talaga ulit-ulitin na ito. Yeah, kagaya ito ating babanggit 1:3, nasabi kanina, 3:16. Ito yung panghihinayang niya sa atin. Basahin na natin. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito niyo mga kapatid. Para magkamit tayo ng buhay na walang hanggan, itong inuulit-ulit natin na binabanggit ngayon na ang may pakinig na dapat ipangdinig ay makinig. Para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, kapatid. Dahil ito hindi natin inasimbol lamang na salita. Ito ay pinaparating sa atin ng ating Ama. Dahil kailangan tayo ay sumampalataya upang tayo huwag mapahamak. At andun pa kay ikalawang Pedro 3:9. Ikalawang Pedro 3:9. Hanapin natin si Pedro. Ikalawang Pedro 3:9. Una, ikalawang Pedro 3:9. 3:9. Ayan. Makuha na natin. Basahin na natin. Pakinggan yung mabuti ng kapatid. Ikalawang Pedro 3:9. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako. Nagaya ng pagpapalibang ipinalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. O ayaw na. Sino man ay mapahamak, kailangan ang lahat ay magsisi. Alam niyo mga kapatid, yung paraan ng pagsisisi, alam niyo ba? Kung paano natin maipapakita sa Ama na tayo ay nagsisisi. Ngayon, kung hindi nyo alam, ipapaalam ko sa inyo. Ang isang paraan na ginagawa ng taong nagsisisi na
ay sumusunod na sa buong kautusan, mga kapatid. Yung mga pagkakamali, sabi ng ating ano, huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan na ginawa ng kamay ng tao. Ngayon, kung ginagawa mo yon, kasalanan. Huwag kang kakain ng dugo, sapagkat ang dugo ay buhay. Kung kinakain mo yon, gumagawa ka ng kasalanan. Dahil ang sabi ng ating mga, huwag. Pag sinabing huwag, ano dapat gawin? Huwag gawin. Iwasan. Pag sinabing huwag, iwasan na. Huwag natin gawin. Dahil pag ginawa natin yung kasalanan yun, huwag kang magdadaya, huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay, huwag kang makikiapid, huwag kang sisiping sa lalaki na kagaya ng pagsiping sa babae. Sino yung mga nakakaranas ng ganon, mga kapatid? At kasalukuyang gumagawa ng ganon. Alalahanin mo yung araw ng Sabat, iyong ipamilin. Ang lahat ng ito, mga kapatid, ay dito nyo lang maririnig. Yung mga gawain na kinaroroonan ng ikapapatawad ng ating mga kasalanan, mga kapatid. Dito nyo lang maririnig. Kaya sinasabi natin sa lahat, ang may pakinig na dapat ipangdinig ay makinig. Para ang lahat ay makapagsisi. Yung paraan kung paano magsisisi ay dito ninyo malalaman kung ano ang dapat gawin, mga kapatid. Tumutok kayong mabuti sa programang ito at makinig. Dahil may inilihim ang ating Ama. May isang bagay na inilihim ang ating Ama na dito nyo lang matatagpuan. Kita nyo, basahin natin doon sa Kawikaan 22:2. Atras tayo, mga kapatid. Kawikaan 22:2. Pasensya na kayo, mga kapatid. 25:2. Ayan, yung malinaw. Dahil iba yung pagkasulat ko nitong ano, parang dos. Yung 5. Kaya nabanggit natin 25:2. Ay, 22:2. 25:2, mga kapatid. Yun ang totoo. Na biglang tingin ko kasi parang ano, parang 2. Yung tingin ko doon sa 5. Kapal yung pagkasulat. Yan, pasensya na kayo, mga kapatid. Kawikaan 25:2. Tunay. Tingnan nyo yung may masayang ginawa ang ating Ama na kanyang inilihim. Iti kasiyahan niyang ilihim at ihayag sa huling araw. Basahin natin kung atin ang nakuha. Kita nyo, Kawikaan 25:2. Kaluwalhatian nga ng Diyos na maglihim ng isang bagay. Ano nakalagay? Di ba may dalawang tuldok? May dalawang tuldok. Meron ba? May makita kayo dyan? Ngunit, ika niya, ang kaluwalhatian ng mga hari ay mag-usisa ng isang bagay. Kaya ito, mga kapatid, may sumusubaybay dito na may mga katungkulang paghahari. Kung ano itong isang bagay na ito na tinutumbok natin na siyang inilihim ng ating Panginoong Isaw na kanyang maluwalhati niyang ginawa
kaluwalhatian nga ng Diyos na maglihim ng isang bagay. Excuse mga kapatid. Yan na naman tayo. Ngayon, ano yung isang bagay na yon mga kapatid na inilihim? Ano sabihin kagad natin mga kapatid, tumbukin kagad natin dahil ang sabi ng ating Panginoong si Isa. Dito may marami na kasing nakaalam nito. At ito ay alam nilang totoo. Marami nakaalam na nito mga pastor, mga kapatid. Alam nilang ito'y totoo, ngunit hindi nila pinapansin sapagkat kumakapit sila sa kung ano ang kanilang sinumpaang pananampalataya, mga kapatid. Pero itong pananampalatayang ito na binigay sa atin ng ating Ama ay may sumpa na ang lahat ng hindi makikinig dito ay pupuksain, mga kapatid. Kaya kung ano man ang sinumpaan ninyong pananampalataya, pag ito'y narinig nyo, iwanan nyo na. Dahil may sumpa rin dito. Yung hindi makikinig sa programang ito, ng propetang kagaya ni Moises na nagsasalita sa inyong harapan, mga kapatid. Ano yung nakasulat doon? Ayan, para hindi pa kumakain naman. Inubo sa gitna ng bayan. Pupuksain, mga kapatid. Ha? Kita nyo, ito yung lihim, yung isang bagay. Ang kaluwalhati ng Diyos ay maglihim ng isang bagay. Alam niyo yung isang bagay na ito, mga kapatid. Tumbukin na kagad natin doon sa Zacarias 14:9. Ayan, yung inilihim niyang isang bagay. O, kailangan pa ba natin basahin? Tingnan natin. Zacarias 14:9. Ayun. Kita nyo, lihim na bagay na ito. Ito yung isang bagay na inilihim niya. Ngayon lang na ilinabas ng ating Ama. At bakit ko sinasabi ito na ito ang lihim na isang bagay? Nakaluwalhatian ng ating Panginoong si Isa, Ama. Ang ating Ama sa langit, ito yung kanyang kaluwalhatian. Inilihim niya. Ngayon, kung sino ang maniniwala dito dahil binanggit sa banal na kasulatan, kung sino yung dapat pakinggan, iyon yung nagsasalita ngayon sa inyong harapan. Kita nyo yung nakasulat, Zacarias 14:9. Tandaan nyo yung binanggit kanina. Ang kaluwalhatian nga ng Diyos, kaluwalhatian nga ng Diyos na maglihim ng isang bagay. Tandaan, isang bagay yung inilihim niya. Ngayon, basahin natin sa Zacarias 14:9. At ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa. Sa araw na yaoy magiging ang Panginoon ay isa at ang kanyang pangalan ay isa. Ayan, yung tinutumbok niya. Yun yung isang bagay. Yun yung kanyang isang pangalan. Yun yung isang bagay na inilihim niya na kinaruroonan ng kaligtasan natin, mga kapatid. Dahil may nababasa rin tayo sa banal na kasulatan na sinasabi ng banal na kasulatan sa iyong mga salita, ikaw ay yun, ikaw ay hahatulan sa iyong mga salita, ikaw ay ano tawag doon? Maliligtas ka sa pamamagitan ng iyong salita. At sa iyong salita rin ay ikaw ay hahatulan, mga kapatid. Kaya kung ano yung pagkabanggit mo ng pangalan ng Panginoon, dahil siya ay malinaw na nandun sa Apokalipsis 3:12 na siya may bagong pangalan, mga kapatid. Apokalipsis na yun, yung huling aklat. O, tingnan natin.
Apokalipsis 3:12. Dahil ito ay pinaalam lang ng ating Panginoong si Isa o Ama doon sa nagtagumpay na tumupad ng buong kautusan, mga kapatid. Ito ay ipinaalam lamang doon. Isinulat niya ito doon sa nagtagumpay. Yung bagong pangalan ng ating Panginoon, mga kapatid. At walang iba ang nagtagumpay na yun, mga kapatid, na sumunod ng buong kautusan ay ang nagsasalita na inyong maliit na lingkod sa inyong harapan ngayon, mga kapatid. Kagaya ng nakasulat sa Apokalipsis 3:12. Kaya ito ay ating nalaman. Isinulat ito sa puso at isip ng inyong maliit na lingkod na nagsasalita sa inyong harapan. Ay ito yung patotoo, mga kapatid. Basahin natin, Apokalipsis 3:12. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos. At hindi na siya ilalabas pa doon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos. At ang pangalan ng bayan ng aking Diyos. At ang bagong Jerusalem na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos. At ang aking sariling bagong pangalan. Ito'y nalaman lang, ipinaalam lamang sa nagtagumpay, mga kapatid. Dahil kung inyong maliit na lingkod na nagsasalita sa inyong harapan na hindi nagtagumpay, ay hindi niya sana isinulat sa akin o ipinaalam sa akin ang bagong pangalan ng ating Panginoon, mga kapatid. Kita nyo, nandun lang pala sa Zacarias 14:9 ng kanyang bagong pangalan. Kaya lahat ng mga nangyayari at nangyayari pa ay nakasulat, mga kapatid. At dapat nating malaman ito na lahat ng nangyayari sa tao ay kalooban ng ating Ama. Shalawa. Kaya anuman ang nakikita nyo at naririnig nyo sa akin, yan ay kaloob ng ating Ama sa akin at iyay para sa inyo, mga kapatid. Shalawa. Ito, abanti pa tayo ng konti. Yung lihim na bagay, nandun tayo. Tingnan nyo, nandun pa sa Deuteronomio 29:29. Ayan. Atras tayo, Deuteronomio. Tatlong aklat ata ito, mga kapatid. Deuteronomio, tingnan natin, tatlong aklat niya, no? Moises ba ito? Ay, ikalima na pala ito, mga kapatid. Ang ikalimang aklat ni Moises. Deuteronomio 29:29. Ito yung ating mababasa. Kita nyo, mga kapatid. Yung mga lihim, basahin natin. Nakuha na natin lahat? Ayan, basahin natin Deuteronomio 29:29. Ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon nating Diyos. Ating Panginoon natin si Isaw Ama. Ngunit, ang mga bagay na hayag ay nauukol sa atin at sa ating mga anak magpakailanman upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito. Ngayon, hayag, mga kapatid, inihahayag ko sa inyo ang lahat para magawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito, mga kapatid. Yung mga hayag ay para sa atin. Kaya dapat talagang ihayag ang lahat ng mga salita ng kautosang ito, mga kapatid. Bakit kailangan na ang lahat ng mga kautosang ito ay magawa, mga kapatid? Dahil nga doon sa nakasulat,
Nakadugtong pa nito Roma 11:33 hanggang 34. Kabanti naman tayo mga kapatid. Roma 11:33 hanggang 34. Eleven, 33 hanggang 34. Kaya, kita na natin. Wala talaga hindi tayo tinipigilan ni Ubo. Nagpipilit. Pigilan yung ano natin. Basahin natin mga kapatid. Tandaan yung mabuti, yung inyong napapakinggan Dahil ang gusto ng ating Ama walang mapahamak. Para walang mapahamak, makinig kayong mabuti. At tandaan at gawin yung inyong napapakinggan. Basahin natin. Roma 11:33 hanggang 34. O kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Ama, di matingkalang mga hatol niya at hindi malirip na kanyang mga daan, sapagkat sino ang nakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? O sino ang kaniyang naging kasangguni? Yun ang tanong mga kapatid. Diba? May napansin ba kayo? Dalawang tanong ang nandito mga kapatid sa 34. Sapagkat sino ang nakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Diba? Question mark. O sino ang kaniyang naging kasangguni? Sino pagkakaalam niyo mga kapatid? Kanino ipinaalam ang mga utos ng Panginoon? Sa pagkakaalam niyo, kanino ibinigay ang 10 utos? Anak ng Kay Moises. Kay Moises po. Ayun. Kay Moises. Yun yung kanyang kasangguni. Kaya dito mga kapatid, ating pagdidiinan itong salitang ito. Sapagkat sino ang nakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Diba? Question mark. O sino ang kaniyang naging kasangguni? Dahil ang kautusan ay ibinigay kay Moises. Siya nawa. At ang biyaya at pagpapala ay sa Panginoon. Kaya kung nakikinig kayo ng mga salita ng ating Panginoong si Isa, ng ating Ama, ay kailangan maniwala din tayo sa mga sulat ni Moises. Ngayon, kung kay Moises ibinigay at kasangguni at ipinaalam ang pag-iisip ng ating Panginoong si Isa o Ama, kung ito ating sinasampalatayanan, dapat nating paniwalaan yung kanyang mga utos. Siya nawa. Dahil siya yung kasangguni, ipinaalam ng ating Ama kay Moises yung kanyang pag-iisip, yung kanyang kaisipan. Kung ano ang gusto ng kanyang isip. Kaya nga binigay sa kanyang 10 utos, mga kapatid. Dahil siya ang ginawa ng ating Panginoong si Isa o Ama na kaniyang kasangguni. Alam niyo yung kasangguni? Yun yung kanyang ginawang utusan na nagpaparating sa lahat kung ano yung mga dapat gawin, sabihin, salitain at kainin, mga kapatid. Nandun, ang tawag dun sa English ay package deal na. Alam niyo ba yung package deal? Isang orderan lang, nandun na lahat. Ibig sabihin, sa iisa ka lang dapat maniwala, makinig, nandun na lahat yung hinahanap mo. Doon mo na matatagpuan ang lahat ng kailangan mo sa buhay. Package deal na nga. Nandun sa 10 utos na isinulat
ng kasangguni ng ating Panginoong si Isaw Ama na walang iba kundi si Moises. Dahil ito yung isang patunay mga kapatid na ating mababasa sa aklat ng mga gawa 3:22-23. Ayan, bilang pagbulit mga kapatid. Gawa 3:22-23. Ito ay ilang beses na nating nabanggit at halos ano na natin ito. Yung mga palaging nakikinig dito sa programang ito ay na-memorize na itong mabuti. Dahil ito ang kasangguni at ito ang nakaalam ng pag-iisip ng ating Panginoong si Isaw Ama. Kaya ito pa rin hanggang ngayon ang ipinapaalala sa atin ng banal na kasulatan, mga kapatid. Basahin natin, mga kapatid. Basahin natin mabuti at pakinggang mabuti. Aklat ng mga gawa 3:22-23. Muli natin itong basahin at pakinggan. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko. Sabi ni Moises, mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. Siya nawa. Sa 23, at mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay pupuksaing lubos mula sa gitna ng bayan. Sura. Kita niyo mga kapatid, napakahigpit ang paalalang ito. Ngayon, naunawaan niyo ba ito, mga kapatid? Siya nawa. Ngayon ko'y tinaunawaan ninyo, mapalad kayo mga kapatid, kung ito ay inyong gagawin. Dahil pag hindi natin ito ginawa, ay mayroong magpapatutuo at magpapatibay ng salitang ito mga kapatid na ating mababasa sa Hebreo 10. Ano yan? Hebreo 10, 28 mga kapatid. Tingnan nyo, pasahin natin. Ito yung patutuo sa Hebreo 10, 28. Kita nyo mga kapatid. Pakinggan nyo na naman ito. Pakinggan nyo mabuti mga kapatid. Dahil ito ay nangyayari dito sa programang ito na ibinaba ng ating Ama mula sa langit dito sa lupa. Ito'y dito lang nangyayari. Ito'y dito nyo lang maririnig at dito magaganap ang lahat ng ipinag-uutos ng ating Ama na kinaroroonan ng kaligtasan. Kaya lumapit ka dito, kapatid, na nakikinig. Basahin nyo yung patutuo patungkol doon sa ating binasa sa aklat ng mga gawa 3:22-23. Ito, Hebreo 10:28. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Siya nawa. Kaya mga kapatid, sa pamamagitan ng salitang ito, pangsamantala, tayo ay muling maghiwa-hiwalay at sa ganito ring oras at araw at dito rin sa palatuntunan ito, tayo muling magkikita-kita. Kaya mga kapatid, sa inyong lahat ng mga nakinig at walang sawang sumusubaybay sa programang ito ng ating Ama, saan man kayo naroroon, anuman ang inyong katayuan sa buhay, muli ang biyaya, awa at kapayapaan ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at Siya nawa. at siya nawa. pakinggan pa rin mga kapatid yung patutuo na ating pinanggit dito sa Hebreo 9:28.
na muling sinuko ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang pangalan na anak, ang ating Panginoong si Isa, ay pawang tapat at totoo, na natatawing gawain at hakbangin tungo sa pagbabalik loob sa Ama at pagbabagong lahi, na ayon sa kalooban at buong pautusan ng Ama sa langit. Ang pinagkakatiwalaan at sinuko ng Panginoong si Isa sa gawain at sa mahang pagkakaisang ito ay ang anak ng tao na propetang gaya ni Moises, na ito ang dapat na pakinggan ng lahat ng mga tao, sapagkat ayon sa aklat ng mga gawa 3:22-23, tulad ng sinabi ni Moises, ang Panginoong si Isa o Ama ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. At nangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay pupuksaing lubos sa gitna ng bayan. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa at siya nawa. At yan, magbati na tayo ng pagbati mula sa Manang Kapayapaan at Katiwasayan.